So, hi guys, Omel Cruz po. Welcome sa ating channel, Omel Droner. Sa video na to, tayo ay magre-range test ng DJI Lito na drone. So, marami nagre-request ito. Isisingit ko lang, medyo marami tayong kailangan gawing video. So, ito, dala-dala ko na yung aking bag. Meron akong dalawang controller dito. Isa sila sa Lito 1 and Lito X1. And then, ito yung mga batteries ko. Okay, so yung setup natin ngayon, ang gagawin natin ay itong RCN3. So meron ako ditong mounting sa, actually bicycle mount ito. I-convert ko sa action camera mount para ma-mount ito sa tripod. So yan ang ating gagamitin ngayon. Itong RCN3 kasi marami nagtatanong magkaiba raw ba yung range ng RCN3 at saka ng RC2? Halos parehas lang yan, hindi yan nagkakaiba. So gagamit tayo nitong pinaka adapter niya. Ang gamit ko ay iPad mini 6. Okay, so yan siya. And kunin natin yung mga sticks sa ilalim. Hindi ko pa naikabit yung sticks. And yung wire, no need ng extra wire, kasya na siya dyan. So kunin na natin ito, tanggalin na ang ayaw matanggal. Yun. Diyan nakakatakot magtanggal eh. And then Lito 1. Yan. Ang mapapansin nyo, kung ang nakakabit na battery sa Lito 1 ay galing sa X1, medyo iba yung kulay, no? Mas dark yung color ng Lito X1 kaysa sa Lito 1. So pansamantala, kinabit ko muna yung battery ng Lito X1. Dahil isi-set up muna natin. Power on muna tayo. And then itong drone. Kailangan natin siya i-set up sa cruise control. Screen record natin. Kasi magpapalibad tayo via cruise control. So paano ko gagawin yon? Settings. Tapos control. Hanapin nyo yung button, customization. And then yung press F and key. Yan. Pag yan, hanapin nyo yung cruise control. Yan, halimbawa yan, nakita ko na yung cruise control. Yan, di-check. And then, okay na, balik na tayo. Kailangan nyo yung cruise control para mag-isa lang siya lilipad. Pag nawala ng signal, check mo rin sa safety, under advanced safety settings. Yon, pag nag-signal loss is return to home. Okay, so ayos na. Ang battery ay 80%. So, palitan natin ng battery ng Lito 1 para yun talaga gagamitin natin. Okay, yan o. Mas white yung battery ng Lito 1 kaysa ng Lito X1. Then, kabit na natin. Baliktad. So, yun. Magkakulay na sila. Meaning, yan na yung kanyang battery. Power on lang. Okay, kapag powering on, hanggang maaari ay huwag nyo munang gagalawin. Kasi, nagka-calibrate pa yan. Nagse-self-diagnostic pa yan. Pag ito habang nag-power on, nililikot-likot nyo, ay hindi maganda yung lipad niya. 95% lang yung battery. Anyway, so lipad na tayo. So hanggang hindi siya nagno-normal, hindi natin siya i-cruise control. Hintayin muna natin makuha niya yung tamang height. So wala pa nga akong GPS. Pero may home point na, may letter H na eh. Okay, akit tayo ng up to 120 meters. Yun, maximum. Hindi siya nagsalita. Naka-off pala yung audio. Okay, so nakuha na natin yung tamang height niya, tamang altitude niya. So ngayon naman, isa-set natin yung cruise control. Paano gagawin yon? Press function. Yon, aircraft in cruise control. So, pwede ko nang bitawan yung controller. Pero sila, diretso pa rin siya. Ang takbo niya ay 12 meters per second. So, medyo mabilis itong Lito, no? Tumatakbo siya ng 12 meters per second. Pwede nating i-check kung saan siya papunta. Based sa ating trajectory map, siya ay papunta rito sa malayo pa. Punta to ng Santa Maria, Bulacan. Ano?
which is ito yung usual na flight route na ginagawa ko sa aking mga range test. Sa ngayon, ang drone ay nasa distance 1.2 kilometers na. Balik tayo sa screen view. And then, makita nyo rito, ito itatas ko ng konti. Ito yung vision assist niyan. Okay, medyo blurred. Pero nagtatransmit siya ng signal. Limbawa, yan, ipinapakita niya yung harapan. Pwede niya ipakita yung likuran. Pwede niya ipakita yung sa kanan, sa kaliwa, at sa ilalim. Okay. So, ganyan kabilis yung kanyang lipad. Okay, balik tayo sa normal view. Didinig nyo ba yung uwak? Merong uwak dito eh. Lagi nakahabol ng drone yan. Sa mga nagtatanong, ano daw ang magandang gawin kung hinahabol ng ibon? Paano mo daw may iwasan yung habulin ka ng ibon? Hindi mo magagawang iwasan yun. Talagang pag may ibon, lalo na yung mga Lito series, hindi niya kayang iwanan yung ibon eh. So, the best talaga ay pilitin mong maiwan siya. Try mo umangat kung kaya mo umangat. Kung hindi mas mabilis umangat yung ibon sa'yo para maiwan mo siya. And then lumayo ka at saka mo ibalik. Ang problema kasi habang bumababa ka, hahabulin ka na naman yung mga ibon. So, naging experience ko doon sa Mini 5 Pro ko, nadakma ng agila yon. Wala lang akong video ng pagkakalakma, pero nadakma siya. Buti nabitawan niya uli. So, nakabalik. Nakalipad pa rin siya at naiuwi ko pa rin. So, yun ang mga problema minsan ng mga maliliit na drone. Sabi, lalagyan ng sticker. Gusto mong gawing invisible yung drone mo, lalagyan mo ng sticker. Lalo mo siya makikita. Kung sabihin mong i-distract mo siya at takutin mo, hindi mo siya matatakot. Territory niya yan eh. Ipagtatanggol niya lalo kung merong pugad, kahit na ano pa yan. Nasa 2.6 kilometers na yung ating drone. Hindi tayo nagre-record, ano? So, merong hangin, nasa gawing kanan ko nagmumula. Kaya, tingnan natin kung ano itsura ng aircraft habang lumilipad. Medyo may konting push sa nagmumula sa kanan, kaya naka-slight tilt siya pa kanan. Kung nakikita niya angle ng light blue at saka ng gray dito sa ating screen sa bandang ibaba gawing kaliwa, medyo nakatagilid siya pa kanan. Ibig sabihin merong hangin na nagmumula sa kanan. Image transmission signal, ayan na, nagsisimula ng maapektuhan yung signal natin, nag-yellow na siya. Pero yung battery natin, 25 minutes pa yung itatagal. Tingnan natin, signal is, ayan, 15 minutes until RTH. Okay, ang signal naman, ayan, medyo nagsisimula na siyang humina. 3.3 kilometers. Gamit lang naman natin ay CE, wala tayong ginawang hack dito. Try kong igalaw ng kaunti itong screen, baka sakali ma-improve yung kanyang signal. Wala, talagang ano na siya, moderately weak. Moderately weak, 3.6 pa lang. Yun lang yung tinatanong nga kung pwedeng paliparin ng walang data or walang wifi. Of course, pwede, hindi naman ito nakakonect sa sa cell site. Hindi mo kailangan ng signal at data rito. Kailangan mo lang yung kung gusto mong gumamit ng maps. Pero kung hindi ka naman gagamit ng maps, okay, pwede mong i-preload pwede mong i-download ng una yung maps bago ka magpalipad. Ilan na? 4 kilometers, 4.7 na. Ang signal ay ganun pa rin, moderately. At 74%, ayan, nagsisimula ng humina. Battery ay 73%. Dapat bumalik tayo sa 65% na battery level. Ay dapat bumalik na tayo. Kasi hindi pa natin kabisado itong Lito. Pero naka-cruise control to. Sa oras na mawalan to ng signal, automatic na babalik. Yun nga lang, hindi calculated ng app yung hangin. So minsan yung suggested na return to home niya hindi accurate. Dahil mamaya pagpabalik nakasalubong pala sa hangin. So hindi siya makakabalik ng tama. Okay, 5.2 kilometers na tayo. Mag-start na ako mag-record kasi malayo na siya. Ayan na, medyo nagiging pixelated na yung ating video. Ang gamit ng Lito ay OcuSync 4. So yung mga Avata 360 naka OcuSync 4 Plus na sila eh.
Pero hindi ko naman makitang masyado ang difference. Sabi mas okay daw sa interference yung OcuSync 4 Plus. Pero alam nyo, dito nagpapalipad ako, alam nyo naman, merong malakas na interference dito sa area ko dahil nga itong mga electrical towers. So nawawalan ako ng signal gamit yung OcuSync 4 Plus ng Avata 360. Okay, nasa 5.9 kilometers na tayo. Nandito na tayo sa mga critical point. 68%. Okay, ang signal natin, check natin kung ano yung signal. Weak na. Weak na yung ating signal. Nasa 6.2 kilometers na tayo. Babalik pa ba ito? Mawawalan yata ako ng DJI Lite 2 ah. Sige. Alang-alang sa mga gustong magpa-range test. So, 66% na. Hindi pa nag-i-initiate ng return to home. Sasagarin ba natin? Hintayin ba natin siya magkusa na bumalik? Parang ayokong gawin niya. Parang gusto ko na siya pabalikin ah. Pero wala namang signal. Windless situation. Hindi naman windless na walang hangin. Kundi walang bugso. Walang bugso ngayon. Okay, ano na battery? Battery ay 65%. Okay, yung signal natin ay weak. Pero hindi pa rin siya nagsasuggest na bumalik. At ang distance natin ay nasa 6.8 kilometers na. Wow! Light to lang yan. Naka-RC entry. 6.9. 7 kilometers, 63%. Hindi ko na siya iintay mag-suggest ng return to home. I-return to home ko na siya. Pindutin na natin. Return to home. Yan. 7 kilometers. Not bad para sa isang DJI Lite 2 na drone. Standard battery lang gamit ko. Hindi ako naka-extended battery. Okay, so nakalimutan kong sabihin kanina yun. Tingnan natin kung kaya niyang bumalik. Tingnan mo pag bumabalik siya, no signal. Pero may video feed pa naman. Yun nga lang pixelated. %. At ang signal niya is still weak. Naka-yellow dito sa gawing kaliwa sa kanyang notification bar. Yellow. Ayan, oh. Video transmission signal. Okay. Halos lumiyad ako dito sa pwesto ko. Ayan. Ang gamit nating camera ngayon ay Action 6. So, nag-upgrade na tayo. And then, gamit kong microphone ay DJI Mic 3. Okay, before, ang gamit ko doon sa mga unang vlog ko ay Action 5 Pro at saka Mic Mini. DJI Mic Mini. Ngayon, DJI Mic 3 and camera natin ay Action 6. DJI Osmo Action 6. Temperature, yun lang. Patay. Yun lang. Ito, nakakainis dito. Emergency. Need to cool down. Yun lang. Meron palang ganito sa iPad. Nag-overheat. So, nawalan ako ng yun lang. Still tumutunog siya. Pero kailangan daw mag-cool down. Okay. Siguro, isang option natin to para mag-cool down. Kailangan kong tanggalin yung cover. Kasi hindi natin mamomonitor. Disconnect ko muna. So, pansamantala, nag-overheat eh. Tanggalin ko lang yung takip. Init nga naman. So, habang kinu-cool down natin siya, naiwan ko yung fan. O, yan ang mga kailangan yung gawin sa susunod, ha. Kailangan naka-ready kayo sa mga gantong sitwasyon. Okay, still. Okay, ito, pamaypay tayo. Mano-mano tayo. Okay, yan. Bumalik. Yan. Ano na distance? 5.2 kilometers. Teka, wait. Naka-screen record pa ba tayo? Huminto yung screen record natin. Okay, so yan. Continuous na yung ating recording. Hindi ko nadala yung ating mini fan. Dapat pala may mini fan tayo. .5 kilometers, battery natin ay 49%. Oh, lakas pa ng battery natin. Nasa kalahati pa halos eh.
Pero tandaan nyo, lalo na sa mga beginners, dapat alam nyo ito na ang battery hindi siya katulad ng battery ng cellphone. Ang battery ng drone hindi katulad ng battery ng cellphone na pwede mong paliparin hanggang 1%. So, ang drone, pagdating ng 10%, hindi na siya flyable. Bababa at bababa na yan. So, huwag nyo sasagarin, ano? Pag nagsabi siya ng low battery, ibaba nyo na. Or the best, para maingatan nyo yung mapahaba ninyo yung flight time ng lifespan, para mapahaba ninyo ang lifespan ng yung battery, ay at least 30% nakaland na kayo. Nakaland na yung drone ninyo para maiwasan siya mag-init. Kasi the more na ginagamit nyo siya at umiinit, nababawasan yung kanyang buhay. Okay, 3.9 kilometers ang kanyang distance at meron pa tayong 46%. And then after itong Lito 1, i-range test din natin yung Lito X1. Separate video gagawin natin para hindi masyadong mahaba. Kasi sa isa pa lang gano'n nakatagal, di ba? Ilan na lang? 1.5 kilometers na lang. Ang battery natin ay 25%. Nakabalik siya ng 25%. Sakto-sakto lang. Saan ka maglaland? Ayun. Nakabalik siya ng maayos. Imagine, Lito 1, lumipad na 7 kilometers at meron pa siyang 22% battery. So, kaya pa niyan lumayo pero okay na ako doon. Hindi ko na siya isasagad ng sagad na sagad. Okay, so salamat sa inyong panonood. Sundan ninyo yung range testing ko naman ng Lito X1. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.